Makabansa 2, Quarter 2, Week 5. Mga katangian ng sariling komunidad. Sa araling ito, inaasahan na maihahambing mo ang katangian ng sariling komunidad sa iba pang komunidad tulad ng likas na yaman, produkto, at hanap buhay, kaugalian at mga pagdiriwang na meron ito. Ano ang ipinakikita ng larawan? Ano-anong katangian meron ng iyong komunidad? Meron din ba nito sa ibang komunidad? Ang bawat komunidad ay may iba't ibang katangian. Maraming biyaya ang Diyos sa ating komunidad. Isa na rito ay ang mga likas yaman. Ano nga ba ang mga likas yaman? Maaari mo bang basahin ang nasa screen? Kung nabasa mo, very good ka. Tama ka. Ang likas na yaman ay mga bagay na nagmumula sa kalikasan, tulad ng kalupaan, kabundukan, karagatan, mga ilog at lawa. Maging ang mga depositong mineral ay likas yaman. Ang mga ito ay tinatawag na kayamanang mana ng bansa. Ang bawat komunidad ay may kanya-kanyang produkto at hanap buhay na tanyag o kilala. Isa na rito ay ang Mendez Cavite. Ang pangunahing produkto ng Mendez Cavite ay pinya. Ang tinapa ay isang pangunahing produkto ng mga taga Rosario Cavite. Ito ay isang isda na pinauusukan. Ang tawag sa paraan ng paggawa nito ay pagtatapa. Gatas ng kalabaw naman ang pangunahing produkto ng mga taga General Trias Cavite na pwedeng gawing keso, pastillas, at marami pang iba. Ang Batangas ay kilala sa kapeng barako. Ang bayan ng Lukban ay kilala naman sa longganisa at pansit habhab. Saan naman kaya tanyag ang lalawigang Laguna? Ang lalawigan ng Laguna ay tanyag sa mga pagkain tulad ng kesong puti, puto, espasol, buko pie, itlog na maalat, at kinulob na itik. Meron ka bang mga pagdiriwang na naranasan sa inyong komunidad? Sa Bacoor, Cavite, ang kanilang pagdiriwang ay tinatawag na Bacood Festival. Sa Imus, Cavite ay Wagayway Festival. Ang mga pagdiriwang na ginagawa taon-taon ay tinatawag na tradisyon. Ang mga ito ay maaaring pagdiriwang na panrelihiyon at pansibiko. Tinatawag na pagdiriwang na pansibiko kung ito ay pinagtitibay ng batas. Kabilang sa mga ito ang Araw ng Kalayaan, Araw ng Kagitingan, Rebolusyon sa EDSA, Araw ng mga Manggagawa, Bagong Taon, maging ang Araw ng mga Bayani. Isang halimbawa rin ng pagdiriwang pansibiko ang Bonifacio Day na ating ipinagdiriwang tuwing November 30. Paano naman natin malalaman kung ito ay pagdiriwang na pangrelihiyon? Ang pagdiriwang na panrelihiyon ay ginaganap batay sa paniniwala at relihiyon. Naging tradisyon na natin maging Kristiyano man o Muslim ang pagdiriwang na ito. Kabilang sa mga pagdiriwang na ito ang Ramadan, Hari Raya Puasa o Eid al-Fitr ng mga Muslim, Pasko, Pista o Fiesta, Santa Cena, at Mahal na Araw. Ang nasa larawan ay halimbawa ng pagdiriwang panrelihiyon.
Tandaan, sa mga araw ng pagdiriwang, nakadeklarang walang pasok sa mga paaralan at tanggapan maging pampubliko man o pang-pribado. Bakit kaya? Ginagawa ito upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makisali at makiisa sa mga programa. Para malaman ko kung may naunawaan ka sa ating aralin, kumuha ng lapis at papel para sa ating pagsasanay. Handa ka na ba? Piliin lamang ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Una, alin sa sumusunod ang produkto ng Batangas? A. Espasol. B. Kapeng barako. C. Longganisa. D. Pansit habhab. Ikalawa, alin ang produktong pagkain ng Laguna? A. Kinulob na itik. B. Longganisa. C. Tahong. D. Tinapa. Ikatlong bilang, anong festival ang ipinagdiriwang ng mga taga Bacoor, Cavite? A. Bacood Festival. B. Kadayawan. C. Sinulog Festival. D. Wagayway Festival. Ikaapat na bilang, anong pagdiriwang ang nakabatay sa paniniwala at relihiyon? A. Pambansa. B. Panrehiyon. C. Panrelihiyon. D. Pansibiko. Ikalimang bilang, bakit idineklarang walang pasok sa mga paaralan at tanggapan tuwing pagdiriwang na pansibiko? A. Upang makapamasyal. B. Upang makapagpahinga. C. Upang makasama ang pamilya. D. Upang makiisa sa programa ng pagdiriwang. Ito ang mga tamang sagot. Tingnan ang iyong sagot sa sagutang papel. Kung katulad ang sagot mo sa nasa screen, lagyan ng check. Binabati kita, natapos mo ang video at ginawa ang gawain. Paalam, hanggang sa muli!